Mga idol, baka gusto nyo pong suportahan ang monthly nating channel through membership. Magkakaroon po kayo ng access sa isang napakaangas na manhwa na kasalukuyan din nating ni-recap. Maraming salamat po. Sinabi ni Ji Chong, Poverty Ghost, sa mga halimaw na narito, ano ang tsansa na lumubog tayo sa primordial volcano upang pigilan itong sumabog? Sumagot si Guy E. Evil Ghost, ang mga kalaban ay masyadong up. Hindi ko man lang maisip ang posibilidad na makapasok sa bulkan. Sumingit si number 6, bago pa man tayo makarating sa primordial volcano, malamang ay malilipol na tayo. Ngunit kailangan nating ipusta na may makakalaslas hanggang sa huli, malampasan ang triple sins, daijin ng original sin, at pigilan ang bulkan na sumabog. Sa pagkarinig niyan, sinabi ni Guy E. Evil Ghost, iligtas ang Yan City. Iligtas ang sangkatauhan. Tumingin sila patungo kay Yuan na iniisip, maaari lang tayong sumugod pa sulong. Kasama niyan, ang tatlo sa kanila ay nagbagong anyo sa mga streaks of light at lumipad. Sumigaw sila, Thera, sa sandaling iyon, may nagbigay alam kay Yipyang, Master, lahat ng impormasyong nakalap ko ay nasynchronize na. Tiyak na tinawag ni Yipyang ang mechanical life form ng Oh no, ulat, Master, natanggap mo ba? Sumagot si Yipyang, Oo, nakuha ko na, maliit na kaibigan. Kaya ang mga halimaw na ito ang nagdudulot ng problema, ha? Ipaubaya mo sa akin. Inilahad ni Yip ang kanyang kamay, sa pagkakataong ito, kailangan ko ng isang hot sword. Pagkatapos, ang espada ni number 6 ay natural na lumabas mula sa kanyang sheath. Sumigaw si number 6, ang espada ko. Pagkatapos ay pinanood niya ang kanyang espada na lumipad. Ang kanyang espada ay lumipad kay Yipyang. Mahigpit na hinawakan ni Yipyang ang espada. Number 2, sabihin mo sa akin, makikita ko ba talaga ang master na gumagamit ng mga restricted skills? Ang limited number skill, professional skill, default with the use of a number. Ang default use of 1. Na-activate ang Yipyang Intermediate Immortal Cultivator restricted skill. Pagkatapos ay itinaas niya ang espada sa kalangitan. Sa sandaling iyon, isang halo ang pumulibot kay Yipyang. Isang espada ang sumisira sa 10,000 demons, level 100. Sa kalangitan, lumitaw ang mga beams of light na nagsasama-sama upang bumuo ng isang lambat. Ang lambat na nilikha ni Yipyang ay bomb-alot sa buong Yan City. Ang kanyang lambat ay kaya ring mag-autulok at magkilala ng mga target. Una, ang unang isa, pagkatapos ay number 6566, 67, na nagpapatuloy hanggang 151, pagkatapos ay 1334, hanggang 13,340. Sumisigaw pa rin sila at nilalamon ang sangkatauhan, hindi alam na sila ay na-target. Susunod, ang mga demon monkeys ay na-target din, pagkatapos isa-isa ang 7 sins demons, lost at compulsive lost. Susunod, ang 7 sins demon dashi ay hindi rin nakatakas sa pag-target. Maging si Yui at Ni ay na-target isa-isa hanggang sa numero 1. Wala sa 7 sins demons ang nakaiwas dito. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yipyang. Itinaas niya ang kanyang espada at sumigaw, Chop! Agad, bawat isa ay nahati sa kalahati, walang awa. Maging ang use pillar thingy ay nahati. Lahat sila ay bumagsak sa sumasabog na bulkan sa ibaba, at sa sandaling lumapag sila, nilamon sila ng lava, nasunog hanggang sa abo. Sa huli, isang usok lang ang nawala. Kaya, sa isang galaw lang mula kay Yipyang, ang mga demonyo at halimaw ay ganap na nawala. Lahat ay nakatitig sa bulkan at nagsabi, annihilated. Naging tahimik ang battlefield sandali. Ang lupa ay natatakpan ng pinaghiwa-hiwalay na bangkay ng mga demonyong iyon, isang ganap na gulo. Si Ji Chong ay nagsabi, ito ba ang Chono? Nagtaka si number 6, nananaginip ba ako o ano? Lahat ng sundalo ay natulala din. Nagkawasak-wasak lang ang mga katawan ng halimaw. Si number 6, bagaman hindi niya alam ang pangalan ni Yip, ay labis na nagpapasalamat, salamat, misteryosong bayani. Tianchu, ang mga demonyo na nagligtas sa mundo. Hindi kailanman makakalimutan ng Liang Army. Pagkatapos ay nagpalakpakan ang lahat, isang Diyos ang nakialam. Binasbasan ng langit ang sangkatauhan. Sinabi ni number 6, napakaswerte talaga natin. Sumigaw din si GE, napakakatakot.
Gumawa lang ng isang galaw ang Diyos na iyon at nawala ang mga dyablo. Nagulat si Guy E., kailangan mong malaman na kasama sa mga halimaw na iyon ang mga primal sin monsters. Nagtanong si Boo-er, Master, ang susunod na hakbang ba ay pigilan ang bulkan na sumabog? Sumagot si Yip-yang, hindi. Bombahin natin ang bulkan ng isang M74 Intercontinental Ballistic Missile. Sinabi ni Boo-er, nais ni Master na pasabugan muna ang bulkan, at ang pagsabog mula sa missile ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang pagsabog ng bulkan. Sumagot si Yip-yang, ayos lang. Hayaan mo itong sumabog. May sarili akong plano. Sinabi ni Yip-yang, Boo-er, lumapit ka rito. Agad sumunod si Boo-er. Lumitaw si O2 sa harap ni Yip-yang at sinabing, pagbati, Master. Nakita ito ni Yip-yang at sinabi, magbigay ka sa akin ng isang spatial coordinate. Nagkalkula sandali si Boo-er at sumagot, naintindihan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi nito, ang spatial coordinate na kailangan mo ay 9,862, 1349. Sinabi ni Yip-yang rito, ikaw ang maunang gumalaw. Agad sumunod si Boo-er, naglunsad ng isang M74 Intercontinental Missile. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Boo-er habang nakatitig ito ng diretsyo sa bulkan. Ang M74 missile ay nakalock na sa target, inihayag ni Boo-er. M74 Intercontinental Missile attacking target locked. Pagkatapos ay lumipad ang missile. Direktang lumubog ang missile sa bibig ng bulkan. Nakita lang ng lahat ang isang streak of light at nagtaka kung ano yon. Agad pagkatapos, sumabog ang bulkan ng may earth-shattering boom. Kumalat ang shockwave at lumiwanag ang kalangitan. Naramdaman ni number 6 na may mali. Mapapahamak tayo, sabi niya. Ang enerhiya ng Ancient Fire Mountain ay wala sa kontrol. Sasabog ito. Biglang gumamit si Yip-yang ng isang formation, isang primary level space silence formation sa 100, na hamarang sa sumasabog na apoy. Nagtaka si Reyong, saan biglang nagmula ang napakalaking formation na iyon. Sinabi ni number 6, ito si. Nagpatuloy si Yip-yang at sinagot siya, huwag kang mag-alala. Nabasa ko na ang mga spatial coordinates kung saan pupunta ang mga demonyong ito. Ang nakakatakot na enerhiya matapos sumabog ang Ancient Fire Mountain ay ililipat ng buo sa pamamagitan ng formation. Kaya, inilipat ng formation ni Yip ang buong sumasabog na apoy sa ibang dimensyon. Sa sandaling iyon, bumabagsak ang malakas na nyebe sa Devil Abyss at isang malamig na hangin ng bomb alert sa buong lugar. Isang random na demon beast ang nagsabi, Panginoon ko, ang Mayfly barrier na ito ay napakahirap pasukin. Hindi tayo makapasok. Nakulong si Shaw doon at mukhang malala ang sitwasyon. Kung hindi tayo makapasok agad, mamamatay siya. Biglang, nakaramdam si Bai Fei ng kiliti sa kanyang spidey sense, may nangyayari. Isang magic formation ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng mayuan at nagsimulang umagos ang lava na parang isang fiery waterfall. Ito ay direktang bumabagsak mula sa Taiji-Shan's Nine Lotus Ancient Fire Mountain volcanic eruption na sumasabog hanggang sa Yanchang. Pagkatapos dumaan sa formation ni Yip-yang, lahat ito ay bumagsak sa mayuan, nilipol ang lahat, at ganoon lang, isang higanting freaking mushroom cloud ang sumabog sa mayuan. Ang lupa sa mayuan ay ganap na nawasak. Mabilis na naiwasan ni Bai Fei ang pinsala ng pagsabog ng Taiji-Shan. Si Bai Fei at ang kanyang grupo ay nagulat, holy crap! Napakalakas ng Nine Lotus Ancient Fire Mountain na iyon. Kalahati ng mayuan ay wala na. Ano ba ang nangyayari? Ngunit si Bai Fei lang ang nakakaalam ng tunay na nangyayari. Nag-iisip siya, siguro ay palihim tayong tinutulungan ng kalangitan, binibigyan tayo ng pagkakataong makalusot sa mayuan. Samantala, ang boss ng mayuan, si Jiu Yao Nine-Headed Demon Lord, ay nagagalit, bakit sinasalakay ng Yanchang's Taiji-Shan ang mayuan. Ang mga 7 deadly sins at ang kanilang walang silbing basura ay hinahayaan ng mga tao na magpakalat. Nararamdaman ni Bai Fei ang kanyang galit mula sa malayo. Bumulong siya, ang boss ng mayuan ay nagagalit. Perfect timing. Sumakay sila sa kanilang demon steeds at sumugod sa mayuan. Sumigaw si Bai Fei, sumingit tayo at iligtas si Shaw habang ang mayuan ay mas mistulang wasteland kaysa dati. Kinabukasan sa Yanchang, maliwanag ang sikat ng araw, wala nang madilim na langit tulad ng mga nakaraang araw.
Ito ang muling pagsasama-sama ni na number 5, number 6, at number 7 pagkatapos ng maraming taon. Sumigaw si Lu Qing, number 5. Number 6. Mahigpit silang niyakap ni Lu Qing. Kailangan ko nang sundan si Shifu pauwi ngayon. Si number 6 kay number 7 at Lu Qing, salamat sa pagdadala kay Shifu sa Yanchang sa pagkakataong ito, iniligtas ang Yanchang at Humanities Western Front. Saan ka man pumunta, tandaan na ipagmamalaki ka palagi ng Liang Army. Masaya rin ako para sa iyo na nahanap mo ang iyong kinalalagyan. Lahat ay naantig si Liu Qing at sinabi, alam ko. Ingat kayo. Pagkatapos niyan, umalis na sina Li Qing, Yi Piang, at Nan Wan. Umiiyak si Old Hero Ma Wei, boss, mamahalin kita lagi, bro. Sumigaw si Gugang, Yip Shen. Ligtas na paglalakbay. Kinawayan ni Yi Piang ang column at sinabi, kita-kita sa paligid, lahat. Kita-kita sa susunod. Pagkatapos ay lumakad siya. Kasama ang kanyang dalawang disipulo. Samantala sa Tunghang Luari, nakakuha si Yi Piang ng bagong gig at dumating siya kasama si Lan Yu. Nagtawag si Yi Piang ng napakaraming meteors na bumagsak sa ilang kalapit na bundok. Bumagsak ang mga meteors sa mga bundok, ganap na sinisira ang lahat sa paligid. Natakot si Lan Yu at kumapit kay Yi Piang. Shifu, kinuha lang natin ang trabaho upang sirain ang isang Shishan Zuman Stone Mountain Ancestor Demon. Tanong ni Lan Yu na nagtataka, bakit mo nilipol ang lahat ng demonyo sa bundok? Masama ang negosyo niyan, nalulugi tayo. Sinabi ni Yi Piang na may pagwawalang bahala, masyadong maraming problema kung hahanapin tayo ng sinuman sa kanila. Mabuti pa ay lipulin silang lahat. Basic fire magic lang naman iyon. Itinama siya ni Lan Yu, Shifu, hindi iyon fire magic, meteor magic iyon. Ang buong eksena ay mukhang nang tinamaan ang Jian Manunghang Sword Sect Eternal ng isang misteryosong meteor. Narinig iyon, medyo nahihiya si Yi. Mabilis na tinangkang takpan ni Yi Piang, hindi, advanced magic iyon noon. Nagtanong si Lan Yu, talaga. Mabilis na sumagot si Yi Piang, wala. Fair na, hindi ka ba kumuha ng ilang demon extermination orders? Nagmadali silang pumasok sa loob ng bundok. Sinabi ni Yi Piang, tapusin natin ito agad at bumalik sa bundok. Kalahating buwan na lang ang Big Sect competition. Nagpunta sila sa kanilang beast-drawn carriage. Nagpalakpakan si Lan Yu, Shifu ay nagtatrabaho ng napakasipag sa pagkakataong ito upang paunlarin ang sekta. Kailangan natin ng pera at pumayag si Shifu na babaan ang kanyang sarili at bumaba sa bundok kasama ako upang pumatay ng mga demonyo para sa pera. Labis na nagpapasalamat ang disipulo na ito. Talagang lumalaki na si Shifu. Ngunit hindi nagbigay pansin si Yi Piang. Nakabaon siya sa kanyang Yanyang Wanlo Affairs of the NM Magazine. Nakita ito, napatahimik si Lan Yu. Sinabi niya, huwag na lang. Wala akong sinabi. Fair na. Umupo si Lan Yu sa harap upang magmaneho ng karwahe. Nagtanong siya, Shifu, may tanong ako sa iyo. Si Yi, na nakahiga sa dayami, ay sumagot, Hanem. Matamis na sinabi ni Lan Yu, ang ating demon extermination team ay mayroon ding male with female duo na naglalakbay. Nagtataka ako kung ano ang magagawa ng disipulo upang mapasaya si Shifu. Hanggat magsalita si Shifu, susunod ang lahat. Sino ang mag-aakalang si Yi Piang ay ganito ka-focus sa pagbabasa? Parang sinabi niya, huwag mo akong gambling habang nag-e-enjoy ako sa 6th Chamber of Yanyang at magiging masaya ako. Ang kanyang master ay isang Zan Otako na ganap na walang alam sa mga pahiwatig ni Lan Yu, halos ikan-away niya ang isang green flag at wala pa rin siyang ideya. Naisip ni Lan Yu na may inis, damn it. Matatalo ba ako sa pagkakataong ito? Ipinusto ko sa mga babaeng iyon na tiyak na mamahalin ako ng master. Ang aking titulo bilang number 1 flirt ay hindi matatalo ng aking master. Seductive na sinabi ni Lan Yu. Nagtataka ako kung dahil ba sa ang wilderness na ito ay masyadong malupit, master, kahit ang aking makinis na binti ay nakakaramdam ng hindi komportable. Ngunit sinabi ni Yi Piang ang isang bagay na nagpaibig sa kanya na umubo ng dugo. Baka ang type O blood mo ang umaakit sa mga lamok. Kung hindi ka komportable, uminom ka ng mas maraming mainit na tubig.